Diyos maraming Sabadong pagkaga mga tugang. Welcome po sa programa ng Naganginyan. At sa uno bulan na Pebrero taon 2014, ini po si Kakamping Allen Rayondang. Ako man po si Karamay Nick Motos Jr. Diyos maraming naaga po sa inyo. Boss, welcome po sa programa ng Naganginyan. Partner, good morning. Sa mga parantabi po niya itong marahin na pagkaaga. Pagdispensa po na medyo paraas sa tuyang boses ko niyan, ano? Sa pagsiribot po kaning sunod-sunod na mga aktibidades sa Logan Sunod ng Naga. Primero po baga nagkaigwanin celebration kan Chinese New Year, ano? Kanakaagi pong petsa 30, kung saan po an mga estudyantes kan St. Joseph School, Naga Hope Christian School nagkaigo po ng presentasyon sa laog kan Plaza Quezon. Siring man nagkaigo ng parada, ano, in connection po kan pagselebrar kan Chinese New Year, ano, in connection po kan taon kan wooden horse. Kaya tawanan po din ang sumay pang magpaabot din pagpasalamat ang gobyerno lokal po kan Siyudad ng Naga, minapaabot din pagpadyos mabalos sa St. Joseph School, sa Naga Hope Christian School, asin po sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, ano, sa pamamagitan po ni Mr. Aping Uliban na nagtuwang po sa tuya, nagtao po ng ayuda, tangarik pong sigurohon na magiging naging makulor sa tuya pong pag-celebrar kan Chinese New Year. Hindi po sa laog kan Siyudad ng Naga. Kaya po sa kapos po niya itong mga parinanyog ng mga Filipino-Chinese, ano, Kong Hei Pachoy. Kong Hei Pachoy. Oo, Saka naman partner sa mga nakisumaro ng bakuman mga inchik. Si mga kababayan ta na nag-antabay, nagdaalan, nakisumaro sa pag-celebrar kan sa tuya mga tugang na mga Chinoy. Thank you. Antes sa pagpadago sa partner kasi itong programa, ano, ang pagbati sa tuya pong mga amigo, amiga ng mga parantabay dyan sa may Naga City People's Mall, sa mga parantabay po kan Plaza Rizal Vendors Association, sa kapos mga taga City Hall, mga parantabay sa laog kan Siyudad ng Naga, asin inaabot po sa itong programa sa laog kan Tercer Distrito, marhay na aga po, ano. Saka duman sa mga paradangog ta partner duman sa Balyong Istasyon sa DWKM 100.7 FM. Yan. Taan sa itong programa mga tugang nahihinan nyo na sa DWKM 100.7 ang kakampi mo, PBN TV5, as in DZOK 97.5 OKFM Kadamay, ano. Kaya sa tuya pong pagpaabot ng mahay na aga, ano, out pamanlugod na ang primerong aldaw kan bulan na Pebrero, naiwan po ang bulan kan mga puso, ano, bulan man ini kang arte as in kultura partner, ano, Hearts Month saka Arts Month, ano, ang bulan pong Pebrero. Kaya po sa Atyan, partner, mga tugang, dyan po sa may Plaza Quezon, ikaw pong gigibuhon na opening ceremony, ano, kan Arts Month, ikaw pong presentasyon, mga pagpahiling ng talento kasi itong mga jóvenes, dyan po sa Plaza Quezon, at dyan pong banggi, alas 6:30 ng pagbanggi po dyan sa may plaza. So, liwat po, ano, ang sa mo pong pag-imbitar na kampo magdalan, asin po sa tuya pong anduyugan ang mga programa kan syudad, manungod po sa arte at kultura. At saan palang partner, iyo ang presentasyon kan Naga College Foundation Bicol Studies for Culture and the Arts, asin po 719 dance troupe, asin ang Naga City Dance Troupe, ano, at saan po yan na hapon. Banggi. Doon po sa may Plaza Quezon. Antes kita siguro partner magpadagos, baka iwa ka mga maawot bation asin ipaabot sa publiko. Bation ta partner, ano, iniisip sa to yan. Nagdadakol na kasi ang fan-base, lalo na sa City Hall, mga taga-HRMO, sabi nila sa to yan, nagdadangog sinda permi, sa Public Safety Office, sa Metro Feso, sa City Planning and Development Office, saka sa Solid Waste Management Office. Yan. Siring ba, ano, ang sa ito pa mga pag-iriba sa Caceres Cable, ano, para ang tabi niya ito dyan si manager, ano, si Madam, siring man sa Sky Cable Naga, ano, mga parantabay niya ito partner, nag-aantabay sa
programang anagang niyan. At saka palan partner na kaibanan ta duman sa Ligaspi mga kaibanan sa De La Salle Institute for Governance. Sabi ninda mahiling sina duman sa tuyang FB account na Naga Streams. Kaya good morning ki Dr. Francis Magno. Nakaibanan ta sa Ligaspi sa speaker duman sa 16th City Sharing. Kaya good morning Doc sa mga kaibanan sa De La Salle University. Good morning po. And at sa mga tugang, makaibanan na po sa programa, ang sa tuya pong City Civil Registrar, Mr. Alex Cayetano. At siya po yung mahalagang anunsyo na gigibuhon po sa tuya pong City Civil Registrar. Ini po in connection sa gigibuhon pong mass wedding, partner, mga tugang, na papadrinuhan kan pag-ibig kang Home Mutual Development Fund and National Statistics Office asin po kang Naga City Government sa paagi po kan opisina ni Mr. Alex Cayetano ang Naga Civil Registry Office at sa po yung mga tugang hinanyugon po si anunsyo ni Sir Alex Cayetano ini po kuya ni lalo na si mga nagkakaming naruot-mutan. Importanteng maray. Asin importante ka ni partner ta, ining anunsyo ini. Sigurado ko, libre niya naman ini. Correct. Yan. So, didi kita partner sa kuyan sa sarong banda pinagpasarkan sang gunay panglungsod kang Naga, mga tugang, an sarong resolusyon, na nagbubukas na sa posibilidad na magkaiga po ning Home for the Aged facility dyan po sa may barangay Kanpakol. Ini po bagay in connection katong kung matatanda na po mga tugang, igwa na po kitang children's home sa laog kang sulad ding Naga. Correct. Asin po ngunyan pinagbubukasan kang syudad ideya taaram to mga partner nagadakol lang mari ang populasyon kang sulad ding Naga. Igwa ng daw pa para paano ning mga magurang kita na talagang dainama na anduyugan kan mga aki ininda. Kaya sa paagi po kan sarong resolusyon na pinagpasarkan sa ngunang paglungsod, pinagbubukasan na po mga tugang an ideya an urulay konsepto na magbilog ning sarong o magkonstruir ning sarong Home for the Aged facility. Asing katakod kang kan resolusyon tabi partner, iyuman ang paghagad kan gobyerno lokal kan sulad ding Naga ki Congresswoman Leni Robredo ning ayuda sa pagpakonstruir ka na sambit na pasilidad duang bagay kay ni partner an Home for the Aged igwaman maraming na epekto dahil igwang masalo sa mga magurang nyato, may masalo sa pag-ataman sa mga kamugurangan in the event na sinda po mapabayaan kan sa mga aki. Although sabi nga kayang partner igwaman ning minsan negatibong aspeto ini ang pagpapabaya baga kang sa tuong sarong magurang medyo masakit masakit yan. Dahil man kita matugot nan sa tuwing mga magurang pagkatapos na pagparaartamanon kita ngapit mag-abot man kang sa indang panahon na sinda naman na nangangaipon yung pangangataman mayo na kita. Pero alagad kay partner sa sitwasyon kay ngunya na ang mga kaakian ang mga mag-aragom anas na nagkatrabaho. In fact, bakong araw gato mga panahon na lalaki lang o si ama lang ang nagtatrabaho, ang ina nawawalat sa harong. Alagad mo niya ng mga panahon po mga tugang dahil sa katikapuhan baga kang panahon. Kaya po na ang mga mag-aragom magtrabaho. Kaya si mga kamagurangan, si mga lola, lolo, nawawalat sa mga harong-harong. As in, ultimately, na napapabayaan partner. Kaya ini positively para duman sa iyong gayo ang pangangaipon na maataman. As in, pero sabi mo nga negatibo duman sa parte na masakit na ako unan sa tuyong mga kamagurangan mapababayaan ta. As in, ang maataman mga bakuman ng mga sadiring tao. Pero ang sabi ta nga kayang partner baka igwaman ako sigurado man ako magkakaigwan ng inaapod na
kumbaga maray na pagsara in the event na gibuhon ining pasilidad na ini, pagsara duman po sa mga pwede siya nang maikulokar duman sa home for the aged. Sabi ta nga ni Ken, baka ini mag-abot duman baga sa call naman kang mga aki na pag nag-abot na ning edad na 60, 80, 70 sa mga magurang, ipalaog tulad sa home for the aged. Abot naman arogon si mga westernized culture na pag ang magurang nag-abot na ning sabi nga ni Kayan retirement age. Si Twilight Twilight times niya kuya na ning pangabayaan na kaya automan lugod na although igong siring kaning kaisipan ang mga inotidi partner na makakwalify itong mga itong halimbawa mag-agum na mayo ning aki na konsiderado ng senior elderly, may isang mga aki masin ng maataman sa inda sigurado kwalipikado niyo dyan sa home for the aged. Or pwede man si mga nagyaraon dyan baga sa sentro nagbabarasay-basay ng mga street adults, si mga lolo-lolang yaraon na sa tinampo na nagpaparabasay-basay, mga nag-aataman, iyan siguro si prioridad, na mailaag duman sa tamang pasilidad. Siring kaya mga ginigibo partner kan give of love dyan sa may konsepsyon na pikanya. Correct. So, bueno mga tugang, at yan po, sa pagbabalik po kang programang Anagang Unyan, araw po kang sabi tama, kaibanan ta po si Mr. Alex Cayetano kan Naga City Civil Registry Office para po sa sarong anunsyo. And kung may mga hapot po ka mo, kay Sir Alex, feel free po to text our text line, partner. Sa baka po bako lang mga concerns manungod sa iyang anunsyo ang sa inyong pwedeng ihapot. Baka po pati si mga civil registration and civil matters, na gusto po nindang ihapot ki Mr. Cayetano. Ngunyan po sa programa Anagang Unyan, pwede po rin niya itong hapot naman, Ako na yung magpaabot sinanin sa inang text message sa text hotline kang DCOK 0949-506-1111. As in sa text line kang Nagang Unyan 0928-866-8220. Yan. So, at siya mga tugang, pagbabalik na, Mr. Alex Cayetano kan Civil Registry Office, to karon ka po at man si Codification Committee na pinagbilog kan sangguniang panglungsod para po i-codify, birilugo na sa tarong ordinansa ang gabos sa mga ordinansa kang syudad, para po bako nang maribong sa publiko. Pag-ulayin naman partner, kumusta ang revenue kang terminal na kita nagmamanihar? Correct. And so pinagpuproponir na mapuunang konstruksyon na mga bagong pasilidades, kan Bicol Medical Center. 1 billion pesos mga tugang, more or less, ang pinagtagama kang gobyerno nasyonal para sa tulong edifisyo na ikukonstruhir dyan po sa may Bicol Medical Center. Yan po, mga tugang, sa pagbabalik ang programang Ang Nagang Unyan. City Government of Naga, through the City Events Protocol and Public Information Office, invites you to watch the opening ceremony of the National Arts Month Bicol Arts Festival 2014 on February 1, 7 o'clock in the evening at the Plaza Quezon, Naga City, featuring the Naga College Foundation Bicol Studies for Culture and the Arts 719 and Naga City Dance to National Arts Month Bicol Arts Festival 2014. See you there. Labanan ng diabetes, cholesterol. Ang mga programa ng gobyerno lokal sa tuyang pag-urulayan, mga isyong napapanahon sa tuyang diskuterol. Digdi sa programa kang lambang na ganyo, ang Nagang Unyan. Mangustin, dalawa sa mga pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Para iwas ka sa sakit at parating healthy, uminom ng Guyastin araw-araw. Guyastin Tea, the power of truth.
Also available in coffee and capsule. Available at Mercury Drug Stores and other leading pharmacies nationwide. For more information, text 0918-985-5103. Oh, kay tamis mabuhay, kung may sigla kang taglay, kung meron kang diabetes, di may enjoy ang buhay. Mag-Diabetro dahil ito'y may 4 na herbal extracts at 2 minerals. Sa pagkontrol ng diabetes, umiwas sa matatamis. Sa exercise, wag magbimintis. Sa supplement, Diabetrol walang kaparis. Diabetro, tulong sa diabetes control. No approved therapeutic claim. Mga impormasyon hali sa gobyerno lokal, sa Puyang Aramon. Mga isyu kan syudad, sa Puyang Diskutiron. Sa pamamayon ni Mayor John Bongat asin Vice Mayor Nelson Licoson. Maghinanyog kasi mag-antabay saan naganon niya kaiba si Allen Rayondanga asin Nick Motos tuyong Sabado alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga. Saan lambang na genyo may pakiaram, sa lambang nangyayari dapat may aram. Ang naganon niya sa Puyang Antabayan. Bicolandia Hit Music Station. Okay, FM! Pero mga tugan, balik po kasi sa programang Anagang Unyan. Harap po kan sabi tama kaibanan po niya ito ang tuyang City Civil Registrar, Mr. Alex Cayetano. Sir, marhay na aga po. Liwat po, mabalo sa pag iba sa muya, digi sa programang Anagang Unyan. Si Mr. Cayetano partner, iyo ang sa tuyang sabi nga ni kayan Christopher De Leon of Naga. iyan, ang Christopher De Leon ng Naga. Sir, maray na aga. Ano po si satuyang mahalagang anunsyo, maray na bareta para po duman sa satuy po mga paraantabay, in particular po sa mga sabi nga kayang partner, liputok dayaday ang pagkamot sa lambang taro. Yan. Salamat lang sa imong maray, Allen and si Padignik. Primero po, gusto kong ipaabot sa mga interesado na sa maabot na February 14, Valentine's Day yan, magkakaigwa ng mass wedding ang opisina mi. Asihin sa okasyon na yan, kapartner mi ang Pag-ibig Fund sa Titisa Naga. Yan program na yan sa Pag-ibig Fund talaga. Now, we were invited as a partner kan Pag-ibig, and so si Mayor Bongat nag-cooperate man as in pinaagi sa akong opisina ang pagkanda kaning mass wedding. Now, ang mass wedding po ini, kami po may partnership man sa National Statistics Office kung saan sindaman po ang nag-asikaso, nag-verify kung talagang qualified si mga tao na magpakarasal, meaning to say mayong mga legal impediments, and so kabali po dito ang National Statistics Office. And sa po pong kabali sa programang ini, iyo ang simbahan. Ninhuli po ta ang gigibuon na kasal sa February 14, gigibuon ta sa Basilica Minore. And si mga gusto pong mag-apply, magbali sa okasyon na ni, magduman sa nasinda sa opisina mi sa City Hall, sa City Civil Registry Office, and pagpalista, tatawan mi ni mga requirements, and then pag qualified sinda, kabali sinda. Now, ano po ang mga detalye kani? Sisay po ang mga qualified na mga partisipante. Ito pong mga nagsasaro na ning at least 5 years. 5 years na mga nagsasaro na without the benefit of a valid marriage, nagsasaro sinda. Basta ang edad ninda 23 pataas kada saro. Ano po ta 23? Ninhulita sa loob ni 5 taon dapat maayos yun ng legal impediment na magpakarasal. Gusto sabihin na po 18 ang sa indang edad, puun kan magsararo sinda. So 18 plus 5 is 23. So if 22 siya, minus 5 is 20. Gusto sabihin 17 siya ng puun. Kulang ng 1 year. 4 years lang ang credit yan.
Now, arin po pong ang iba pong qualified na magpakarasal itong sa simbahan, itong mga dati ng mag-aragom na kinasal sa civil na church validation. Pwede po 'yan. So kung igwasindang kasal sa civil and gusto sinda magpadagos ning magpakasal sa simbahan, pwede po sinda sa mag-avail kang mass wedding na ini. All they have to do is to go to the office and magpalis sa sinda, darawon si Mayor's contact ninda. Ito man pong mga nagsasararo na ng 5 years or more, madaman sa opisina, madaraning affidavit of cohabitation, which kami na nga niyong ma-prepare. Sa madaling sabi, maduman lang sinda. And ang simbahan, igawa man pong inaapod na requirement, pag mapaksa sa simbahan, primero kaipuan sa ng baptismal certificate, kaipuan sa ng confirmation certificate. And kaipuanan mag-attend sila kan pre-K na seminar, which will be held on February 8, naman po sa Basilica. Ang deadline po kanina sa muyang programa, iyo sa February 6. So si mga interesado po, hanggang February 6 po kamo pwede mag-appear sa opisina namin para maipalista and mag-qualify sa mass wedding. So, iniimbitaran ko po ang mga interesado na mag-aragom-agom, itong nagsasararo na ng 5 years or more, na mayong agom, itong mga civilly married, na gusto na magpakasal sa simbahan, imbitado mo yung mga posinda, and dahil pa man na abot ang okasyon, nagpapasalamat ako sa Pag-ibig Fund, as in sa Basilica Minore, sa pamamayo ni Monsignor Kahot, and kay Mayor, lalo na kay Mayor Bongat sa pagtao sa bukan sa sarong responsibilidad na ini na sa muyang gigibuon sa February 14. So, yan, partner. Mga tugang, si Mr. Alex Cayetano kan Naga City Civil Registry Office. Sir, nga po talang, pira po ang target na pwede tang ipakasal sa nasambit na aldaw? Ang target po kan Pag-ibig Fund is actually 100 couples. Pero medyo are-are pa kami sa numerong iyan, kaya bukas pa po ang samuyang listahan para mapilapan yan kan si mga gustong Ini po pala, hindi ko lang naisabi sa bago. Pagkatapos kang kasal sa Basilica, magkakagawa po kita ning inapon na first meal kan couple. So itong inapon na wedding reception. Dumanggay dyan sa likod kang Basilica, gigibuhon. So, kasi ng libreng bouquet, libre po ang sayang itong Singsing. Wedding ring, provided po yan ng Pag-ibig Fund. Si reception, provided po yan ng Pag-ibig Fund. Maray na Ayun, Actually, kita nakalamag partner. This is a project on Pag-ibig Fund which may theme na I Do, I Do. Araw ng Pag-ibig. February 14. Duwang hapot, sir, kung primero duman sa legal impediment, ito bagang siguro para duman sa kalinawan kan sa tuyo nga parainan nyo. Saro baga sa pwedeng maging legal impediment sa inda pagpakasal. Kung ang saro sa inda, kasal na sa iba. Whether civil or civil or church. Naday pa naaanal. Siguro saro yan sa impediment. Iyo po. Nagkakapira ang mga inapod ng legal impediment under the law. Primero ang legal impediment itong minority. Below minority. The marriageable age in the Philippines is 18 years old, regardless of sex. Now, ano pang ibang impediment? May previous marriage. Itong saro. Sasabihin na dahil pa ito na anal o buhay pa si agom niya. Maski pa 20 taon na sinasaruway, inulit ang maipaning order ang husgado na ianal ito, still binding pa si sa ng kasal. So, di pa siya pwede mo igumutro. Insanity, kuyan po yan, that is a legal impediment to marriage. Yan. Mga arong yan. Ang saro pang hapot, sir, kung
ano open man kamo sa bakong mga taga-Naga. Ta kung sakali bagang may nagdadarapot Mhm. na bakong mga taga-siyudad kang Naga, ano pwede sila di magpartisipar? Actually, dahil may manipig confine sa mga taga-Naga lang. Although, kami kaya, ang opisina ko, Priority. ang taga-Naga, premium open sa muta. Ang opisina ko baga, nasa LG Panaga. Alagad, sabi kan Pag-ibig Fund, di ako matita itong mga taga-Lasting Naga na gusto magbali. Total, kada kulong pa man ang slots na available. Sir Alex, apotong talang ginara, para po, sabi tayo, kalinawan kan mga paraan tabay. Baka igong maot magpakasal, sabihin tayo nga, pareho nga 18 anyos, o ang sarok ngayon 18, ang sarok ngayon 23 anyos, although tayo pa man sila nag-iibahan in 5 years, pero may legal, kumbaga may legal personalidad na para magpakasal, ano po ang kaipuan nindang kumplihon? Tawagay, kumbaga yung mga inapod na parental consent, parental authority, siguro po para sa kalinawan kang gabos, para makapag-prepare na this early, an couple, kung maot man na magbali duman sa, kumbaga sa kasalang bayan, ayan. Primerong tabi, Allen, ang pag-arap kayo ng ang mapakasal, ang kaipuan ng kayo, marriage license. Marriage license, dahil mo sila qualified mag-affidavit under Article 34 ng Family Code, which is itong nag-iiribana na. Cohabitation. Kaya lang, kung mapakasal sinda, dapat marriage license ang sindang ipipresent. Sa marriage license, ang edad kayan, mapun 18, about 24. Ang kaipuan ng kayan sa 18 but below 21, parental consent. Sa parental consent, ang kaipuan namin dyan si ang ama. Pag 21 na siya but below 25, ang kaipuanan niyang ipresent sa muya, itong parental advice. Sa parental advice, ang kaipuan namin dyan si ama sa kasuina. Mayo si Saro na lang, pero ma-execute siyang affidavit na unavailable si Saro. And may maning opposition. Now, in connection sa mass wedding, ang ikukurami mo niyan, itong nasasararo na. Priority. Now, ito kayang itong mga 23 below, medyo may kadikit pa kaming issue na settle sa simbahan. Since kaya po handa kayan, may bans. May tawag. May tawag, gagawlon sa panahon. Tama. Kasi tulong Domingo ba yan? Correct. Itong bans para naman sa mga 23 above, pero pig dispense ito kang Simbahan. arsobispado. Ngunyan, ang issue ngunyan, ito kasi may mga aplikante kaming below that age na nag-license kani. Si iba kanya na-issue kami ng license. Alagad garo, uurulayan po ngunyan kan simbahan kung may dispense paninda. So, pigalat ko lang po ni Father Oxiano na yun sa mong nag-represent kay Monsignor Kahot sa bagay na yan. Kaya kung si mga interesado, mas gusto mo itong 23 above na in fact, iwa pa kami mga senior citizens na nganing mga apply. Ayan siguro mga renewal of vows na garo yan. Civilly married. Mapakasal pa sana. Civilly married, pero gusto niya sa church naman partner. Balod na siya. 9 years ago, magum naman siya. Yan. So, utron talang Sir Alex, ang deadline kang pag-apply sa February 6. Ang okasyon gigibuhon sa February 14 sa Basilica Minore. Aga. Morning, 9 o'clock. morning, 9 o'clock daani. So, ang kaipo lang, magduman sa opisina nindo para maggawa kan si mga requirements. Asin na duman tatabangan sila kang pag-facilitate kang si mga requirements. Yan. Ay, Sir Alex, pahabol. Pira ang kaipuhan na witness, couple. Saka, pira ito pwede niyang iiba, siyempre may reception. Iyo. Aray matanay, ipot mo yung tabi, Allen. Actually, medyo dayaman kita sobra sa kwarta magkapirme. So, priming may limitations ang sa tuyang pagagastos. Ninulit limited lang fund kayan. Ang reception, ang ninong-ninang, ang kaipuanan mi, saro sana. Sarong ninong, sarong ninang. Sarong padi. Mariman na yapot mo yan. Bali, sarong ninong, sarong ninang. Bali, kasi sa reception, bato kami ng meal ticket. Pero tatawa lang itong mag-agom sa kasininong sa kasininang. So gusto sabihin, Sir Alex, apat sana ang limit. Kada padis na Kaya may mga tuwing ning ring bearer, may yung flower girl. Actually, sa simbahan ng kasal na yan, igwa na sa mukha yan, kung may gapada ka itong mga belo, itong mga board. Si Aras.
dispense na ito. May kakasalo na sila ng padi, saro-saro, sa mga pew. Tapos Malipat ang padi, sing-sing, yan. Mana ka tong mga cord, mga Okay. symbolic na mga pindara lang sa mana ka to. Kita kung igwa pa ka to, Sir Alex, siguro Malawig pang maray. 24 oras, dahil pa kaya tapos kang kasal. Sang gatos na padis, hapon na, dahil patapos. Aga na partner, dahil pa kaya tapos ang kasal. Correct. Paano sang, O, ang seremonya ba kang kasal, sarong may kabang oras, ang seremonya ng kasal. Yan. So, kuya sa mga couple, sa mga magkapareha, sa tuya pong iimbitaran liwat, sayang po ang oportunidad na, sabi nga ni Kayan, aldaw ni mga puso, pati sayo pati nga ni, nagdalang kita partner katong segment ni Marites Allen kan, sa Bandila sa ABS. Maswerteng aldaw ang February 14 magpakasal sabi very auspicious dahil iyan ang pagtapos kang selebrasyon kang 15 dias sa Chinese New Year. Okay. Kaya dahil ko lang aral kung ma-epekto to sa tuya at Pinoy ba kita. Pa siyang significant. Yeah, may significance. Nagkataon na nasa loob pa kan auspicious 15-day period kan Chinese New Year Kaya yan ang pinaka sabi nga niya, pinaka-marhay na aldaw para magpakasal o mag-propose, Kas double ni partner, ang basbas digdi sa simbahan. Ang bendisyon, yaon. Bong, iba man itong sa civil baga kaya. Kaya doble ang pagka-importante ito sa simbahan sila ikakasal. Saro pa, kadakul ang lalo ng mga babae, kadakul ang nagmamauot na makasal sa basilika. Yan. Kung yan kakasalon sila sa basilika, libre pa. Yan. So, pagkakataon na nila ni libre ang reception, libre ang sing-sing, libre ang sing-sing, libre ang papeles. Ano pa man sa'yo? Masing ka pa. Documentation kami ng bahala kayo. Yan. Kaya kung ako lang nga ni partner, kung qualified pa ako, ma-avail ako. Day ka na? Day na. Durable na. Durable na? Si manager nga ni kang pag-ibig fan, si Tito Salbosa. Masabay man. Kung si Arsobispo pula ang makasal, ma-outro siya. Maparenewal ba siya? Renewal daw siya. Pangarap niya man na makasal sa basilika. Yan. Bakong bihira ba ang oportunidad niyang partner na basilika kasalon, makapanggastos, Sa kabako ng suba-subang mo niya ng pagpapakasal partner. Iyan pag-iiriwan. Saka sabi nga ba akin, ang pagpakasal ang importante si pagkamuot, sa kasi kakayahan nindong suportahan ang lambang sarok. Si bendisyon. Sa rupa palan, Allen, ang sabi ni Father Oxiano sa mga interesado, kung ang babadoonin ta, ito lang simpleng puti, puting Di man kaipuanan garbo. Di man kaipuanan itong may belo ka siya, yan. Gawa kang simpleng bado lang, basta puti lang si babae. Itong kuya, baga sabi nga appropriate, for the wedding. Di man kaipuanan aram mo, siyempre, mapatay ka o kaya makakita ka, may amount manggirara yan. Kaya po isya laot nila. Kuyan pati iyan, ang iba pati partner kayan, ang gown sana, kung maarkila, hamana mga 2 milyon, 3 milyon, ang mapatay, mga 25,000, so, simple lang talaga. Simpleng, lang, puti. May bukay man sila kanyang tatao ang pag-ibig, so na sila Saka may orientation man garosin na kayan partner bago atong, aktibidad, Igwa. Yan. So, buwan naman itong siguro Sir Alex, liwat na pag-imbitar sa publiko, liwat na pag-imbitar sa mga couple, na maot na i-avail ining serbisyong ini kan pag-ibig, kan National Statistics Office, ang Archdiocese of Cáceres, at kang City Civil Registry Office. Iyo, sabi. Sa liwat po, sa muyang pag-iimbitaran, sa ngaran kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Naga, sa Panginot ni Mayor Bongat, sa Pag-ibig Fund, sa pamamayuman po ni Tito Salbosa, Manager Tito Salbosa, and sa pamamayuman po kan Basilika, si Simon Sr. Kahot, sa ngaran po ni Father Oxiano, na imbitar po kami sa mga interesadong mga couples na nagsasararo na ng 5 o sobra sa 5 taon, ng edad nito 23 pataas. As in, ito pong mga civilly married na gusto magpa-church validation kan kasal nila. Iniimbita kami po sinda na sa February 14 magkakaigawa ng mass wedding ang grupo mi, and nalingon ko palang sabihin na kabali pa palang didihan sa muyang
kapat na may paidian national statistics office sa pamayaman po ni Mr. Clemente Malaog. Kasi naman po ang nag-verify kan qualification ng mga couples na yan kung may mga previous marriage o mayo. So si gusto pong si mga interesado, magduman lang po sa opisina mi hanggang pitcha size kan Pebrero ang samong deadline. Magduman lang sinda and evaluate sinda. Once na nag-qualify sinda, welcome po sinda sa samuyang aktibidad na maabot. So yan po mga tugang Mr. Alex Cayetano, an department head kan City Civil Registry Office. Sayang ka ni partner oportunidad na ini Correct. Ako nga ipiga-advocate ko talaga na magbarali hindi. Saka inipati partner importante ko niyan ang mga kasal, especially si mga beneficiaryo kan Porpis, beneficiaryo kan Sanggawadan, beneficiaryo kan mga programa kang gobyerno. Dahil parte ini partner kang inaapod na MDG, dapat sa indo pong pag-iribanan kasal ka mo para matawanan ning tultol na pangaran ng aki. Ta part ini partner kang inaapod mga tugang katong Millennium Development Goal na magkaparareha mag-aragom-agom matawanan ning tamang suporta an aki. Aram mo ang pagpakasal kay baga, primerong suportang itinatao kayan iyo si pangaran ng aki si legitimacy kan aki na may ama may ina. May ama may ina. Iyan po ang nagko-cure sa mga eskwelahan pati importante iyan dahil kang ngunyan makapa-enroll na dahil husayan sa imong birth certificate pag ikapag namundag na dahil pamangkasalan sa imong magurang naging illegitimate ang status kan aki pag nagpakasal naman kamo sakalang ma-entry ning legitimization so very important niyo mga tugang na magkapareha, mag-agom, especially sa mga aki na magpakasal para po mapakaray ang mga dokumento, lalo na po kan sa mga aki. Comes, magklase siya. Very important po ang record na iyan para po sa mga makralasi ng mga aki o nagkaklase ng mga aki. So, Sir Alex, mabalos and out man lugod sa sunod nindo mga endeavor maging parte man girari ang nagingunyan sa mga pangapudan, mga programa kan Naga City Civil Registry Office. Iyo sabi iyo na. Makakaasa ka muna ang opisina ko, padagos ang pag-cooperate sa programa kang nagangunyan. And so mga may tuyo po sa office, magduman lang po kamo, open po kami from Monday to Friday, 8 o'clock to 5 p.m. Mayo pong lunch break. Although medyo masakit-sakit, pero pinipirit mo po yan. Mayo man kami mga karelyebo. Pero pinipirit mo pong mayong lunch break policy. Yan. So, mabalas po, Sir Alex Cayetano, kan Civil Registry Office. Bueno mga tugang, diretsuhan na partner, may labi na lang kitang 10 minutos na natatata sa programa. Tukaron na lang partner, hindi bagang initial na revenue kan Naga City Central Bus Terminal na kita nag-ooperar initially mga tugang ang koleksyon po kang syudad average sa 5 aldaw pinag-average po yan kung kangita po nag-take over kang terminal nasa 75,000 yan partner si mga regular days lang inayo kadamay Nick nag-aabot po yan ng 75,000 per day. So gusto mo sabihin kaya more or less in 1 month maingreso ang sunod din 2.25 million partner. Meaning roughly po mga 30 million kung sarong taon niya i-operate yung syudad. Although aron to po kaya mga tugang na August 31 dapat na-award na dapat nakapag-proseso na kita ng mga aplikante, nakapag-call na ning bidding, as in nakapag-identify na ning masunod na ma-manage kang Central Bus Terminal. So kung may po mga tuwing ng change of policy, kung dagos ang paggarari ang polisiya kang syudad na ang pagmanihar, iyo po itao sa pribadong sektor, so at least may igwana kitang ideya kung how much ang magiging ingreso as in bidding amount kan pagmanihar po kan Central Bus Terminal.
kung may change of policy po na ang sudad mangyari ang magmanyar dahil baka po ma-realize man kang sudad itong ingreso na subuot na pwedeng maitauman kan private operator, baka igong mga araw po kayo na bagay. Although, consistent po ang policy kang sudad sa ngunyan na dapat po by August 31, kuya niyang partner, mai-award na yan sa pribadong operador, kan Central Bus Terminal. Yan. And, iyan palang partner, iyan palang 2.25 million na yan per month. Dahil po niyang kabali ang stallholders. Si ano lang ni bus operation? Si bus operation lang ini partner, yan mga tugang 30 million, si bus operating bus operations lang yan, bus operating income lang yan. Mapa po dyan mga tugang si stallholders, Correct. Na nagbabayad pa sa syudad, kan arkila sa mga stalls, So, iyan po ang update, presente iyan po ang kamurugtakan kang koleksyon kang Central Bus Terminal. And inibaga partner ko yan, 5 minutes na lang po yung mga tugang natada para po mahapiyawan talang. By March 2014 mga tugang, mapaunaman po ang konstruksyon kan edifice dyan sa may Bicol Medical Center. Di sa laog niya, bako sa sa laog. luwas. Sa laog. Bako man yung pangatong si Mall, bako ni si Gaisano Mall. Bako ini si Mall sa Along Panganiban. Ini po mga tugang inside BMC. Inside BMC, medical facility. Sa arong medical facility, pinag-release ng mga tugang ng Department of Health ang mga more or less 400 million para po initially po na ang pagkonstruhir katong bagong pati partner na wala na pati kita. Emergency room. Emergency room, bagong MRI room, cancer facility. Correct. Bagong ICU complex ninda. Saro kay ni mga tugang nagaro 8-story building kung saan po kompleto na si mga laboratory facilities. Diyan po iya house, sa loob po kan Bicol Medical Center Complex, ansay po mga tugang ni Director Efren Nerba kan BMC. By March 2014, mapuuna ang construction, pagkatapos kani mga tugang, pag na-construct na itong 8-story building na magiging radiology room, equipment room, MRI, CT scan, ultrasound, and digital X-ray facilities building. Ang sunod na kayan mga tugang na bibilogon, yun naman tong ER Diagnostic Center. Na ang kantidad ko mga tugang, mga 200 million pesos. Diyan man po gyara sa Laugan BMC. So gusto sabihin ko ni mga tugang, Maray na barita ni. Maray na barita para sa mga Bicolano. Bako lang po sa mga taga-Naga, kundi sa interong Bicolano. You just imagine, ang pagpa-MRI mga tugang mga dumang kapat sa Metro Manila. Mabayad ka mga roughly mga 10,000, 12,000 pesos. 18 partner. 18,000 Kasi misis ko na sa MRI. O tapos mga dumang kapat sa Metro Manila. So hassle. Balik-balik ka ta din. Balik-balik. Madaraning saro. Duwayan permi. Tangaring mahiling talaga kung confirm na kung ano man. Kaya, out pa man po lugod mga tugang na ining construction na ini makapagpuon on time, matapos on time, tangarig pong makapagserbisyo ning husay, makapagdaraning maray na serbisyo medical sa mga Bicolano. Barato, may kalidad, marami, day ka na kayo po magrayo. Kaya ini pigihiling tang dakulang improvement digdi sa tuyang Bicol Medical Center. Although sinasabi talang partner ini parte ini kan pag-upgrade kan medical facilities, pero sana itong pagdagdag pa ni mga doktor saro man sa tatawan ng paning doon kan departamento kan salud doktor, bulong, nurse, tanso mangi partner subareta kan DOH kulang na ang doktor sa interong Pilipinas. Tama yan partner. Kulang nang maray ang doktor tangon yan sa Pilipinas. Kaya lalong na paano na lumunsuyaon si mga sa rural barangays. Rural municipalities. Mahal kasi initial kwen kang DOH mga tugang, initial study, may labis na 200 na mga lugar sa Pilipinas na may pandoktor, garo 200 sa mga munisipyo ang may pandoktor na ang mga tao sa lugar na ito kay puan pang magduman sa kataid na munisipyo
para sa na makapagpa-check up sa sarong doktor sa laog kang lugar na iyan. You just imagine itong deprivation kan mga tao, deprivation in the makiguning marhay na serbisyo medikal kaya ang DOH partner base duman sa balitang naguno niya to appropriate naman awad-awad na kandidat dangarig sa nang magdakol pa ang maging interesado sa pagkuapo nin kursong paggudoktor medisina aron mo kay partner magastos ang pagmimedisina Tsaka dahil siya available bagadig di sa to maduman ka pa sa Legazpi kung gusto mo magkuan ng medisina sa mga eskwelahan sa Legazpi o Manila. Although tapos pag nakatapos ka man ng medisina bako man di sa tuya matrabaho. Although ang pangapudan dako tangani partner sana itong mga scholar kan gobyerno na pinaklase kang gobyerno hilingon itong kakulangan na ini. Kung saan nagkukulang duman ta dapat hipnoan. Yan ito bagang ibalik so naitabang kang nasyon sa iyang pag-eskwela na ibalik so sa iya man na nagunong kadunungan para po sa pagtabang sa mga nangangaipo. Sabi nga ni Ken Bagano, pero kung nadaw ka na si administrator ta partner, si Mr. Munggoso, dapat daday mo mawaraan, do not lose the child in you. Ito bagang pagiging aki, na ito bagang nangangarap ka maging aki, kang aki ka bakit nangangarap kitang, gusto ko maging doktor para makatabang sa kapwa, gusto ko maging nurse para makatabang sa kapwa. Dapat daday mo mawara itong pagiging aki sa lambang sa tuya. Kasi na nangangarap. Nangangarap na magtabang, Kasi nang dakula ang ambisyon. Aram mo pag nawara na dayang partner, mapundo naman so sa imong kamabutan na mag-grow pa. Dapat ay mamora itong gama-gama na makanood, gama-gama na makatabang. Yan. Sa kabus po na mga parantabay niya to, lauman ta po na dakol pang mga paggabagong mahihiling sa laogang sulod ng Naga, mga bagong konstruksyon, bagong edipisyo, infrastruktura, and ngunyan po ang bagong bareta ining hali po sa Bicol Medical Center na bagong edipisyo. Tulong edipisyo partner, mga tugang. 8-story building, sarong ER building, and cancer center. Sa laog po kan Bicol Medical Center. Kaya kita po naglalaom na ining mga bagay na ini dai mapipindente mangyayari sa laog kan BMC sa laogan sulading Naga para po mas matabangan pa ang dakol na Bicolano na dahil naman paduman sa Metro Manila o magduman sa Cebu para sana kaigwan ng serbisyo medikal hali po sa gobyerno. So benong nga to kang inabutan na po kita ng oras antes kita partner magpaaram mauta lang pong batiwan ng gabos Tong Hei Patsoy Happy New Year. Happy New Year, Happy Chinese New Year. Ini partner sa mga Chino Spring Festival garo springtime spring ninda pagpuon kan pagtalubo liwat kan bagong taon